Isang mapagpalang araw nga po sa ating lahat. Ako nga po pala ulit si Chance nagawa kay Andy sa Grand 65 Daily Devotion. So ngayong araw nga po ay tagalakay natin ay about sa Moses and Jethro. And ang topic ko natin ngayong araw ay 3 marks of good leadership. So kung ating ang pag-aaral ngayong araw ay matagpuan sa Exodus chapter 18 verses 13 to 31. And ang sabi po rito ay kinabukasan si Moses ay naupo bilang hukom ng bayan at ang taong bayan ay tumayo sa palibot ni Moses mula sa umaga hanggang sa gabi. Nang makita ng biyanan ni Moses ang lahat ng kanyang ginagawa para sa taong bayan, ay sinabi niya, ano itong ginagawa para sa bayan? Bakit nauupo ang mag-isa at buong bayan ay nakatayo sa palibot mo mula umaga hanggang sa gabi? Sinabi ni Moses sa kanyang biyanan, sapagkat ang bayan ay lumalapit sa akin upang sumangguni sa Diyos. Kapag sila'y may ikusabi, lumalapit sila sa akin at aking hinahatulan ng isang tao at kanyang kapwa. Aking ipinapaalam sa kanila ang mga batas ng Diyos at ang kanyang mga kautusan. So, ang ating paturoan ngayong araw ay nakapaloob sa 3 marks of good leadership. At ang unang po rito ay leadership that decentralizes power. So, ang leadership daw ay nagsisentro ito sa kapangyarihan. Hindi ito kapangyarihan ng isang tao, ngunit makikita sa isang tao ang kapangyarihan ng ating Panginoon. So, kung meron tayong good leadership na pagkatao sa ating buhay, ay makikita ng ibang tao sa atin na makapangyarihan tayo o meron silang nakikita na karisma sa atin dahil nga alam nila na makakatulong tayo sa kanila. And ang pangalawa ng pagkaturuan ay leadership that empowers others. So ito ngayon, dahil nga nakikita nila ang power sa atin na makapag-lead sa kanila, ini-empower natin sila na i-lead natin ang bawat isa dahil nga meron silang tiwala sa atin at nakikita nila sa atin na kaya natin silang tulungan. Kaya nang sa gayon na-empowers natin ng ibang tao na mag-lead sa kanilang mga buhay at hindi sila nagdadoubt sa kakayahan natin dahil nga sila ay nagtitiwala sa ating kakayahan o sa ating power dahil sa leadership. So ang last naman po sa ating katuruan ay leadership that is sustainable for the future. So ang leadership dan, ito ang last na marks ng good leadership na meron daw sustainable for the future. So hindi lang for now ang mga desisyon o yung mga ipapatulong ko sa iyo, ngunit for the future purposes na rin, dahil nga ang leadership or good leadership ay hindi lang para sa pansarili kundi para sa pangkalahatan na hindi para sa for the meantime, at ito ay yung for the future na magagamit natin balang araw. Enjoy lang po, dito na po tapos. Thank you.